Magandang araw sa atin lahat mga kamaisog. At ito na nga po, nagpapakalat na naman sila ng fake news at mismo galing po sa Presidential Communication Office na may naririnig daw po sila na may warrant of arrest na daw po na ilalabas against po kay PRRD. At ito po ay kasama rin sa naging speech po ni PRRD sa Hong Kong, mga kababayan po natin, no? At nakatikim nga po ng mga matitinding pagmumura, no? Itong ICC kay PRRD. At wala nga naman talagang pakialam itong si PRRD, no? Kahit ano pa ang gagawin nitong ICC. Pinupunto nga ni Tatay Digong, no? Na para sa kanya ay ginawa at ginagampanan niya lang ang kanyang trabaho bilang presidente. Hindi dahil sa kanyang personal na pangailangan or personal na agenda, kundi ito ay para sa mga taong bayan. Kaya nagsigawan, naghiyawan po ang mga OFW, naluha, nagsiiyakan, no? Dahil sa namimiss po nila si PRRD at hindi po nila nararamdaman, no, yung pagmamahal ng gobyerno ngayon sa Marcos administration sa kanilang mga OFW at hindi na nga nila feel na secured po ang kanilang pamilya na naiiwan dito sa Pilipinas. Kaya gustong-gusto po nila, no, na makikita at makabalik ang mga Duterte na mamumuno sa ating bansa. At balik tayo dito mga kababayan po natin sa issue na may warrant of arrest si PRRD. Ang sabi po sa front page nitong The Manila Times, no, 7,000 strong force to arrest Duterte. So may 7,000 daw po. Gaano ito katotoo? Dahil local airport, international daw po, ay napapaligiran na daw po ng mga pulis at ito daw po yung mag-aresto kay PRRD. At sinabi ng Solgen na wala pa silang natatanggap na ganyang impormasyon. At sinabi din ng Presidential Communication Office na sila daw po ay handang makikipag-cooperate kung sakaling mag-serve ng warrant of arrest itong ICC. So taliwas po ito, no, sa mga naunang pahayag ni Marcos Jr. na hindi po sila tutulong, hindi po sila papayag na makikialam itong ICC sa ating bansa. So ito na ngayon, no? Ito na po yung totoong agenda ng Marcos administration dahil lalo silang nagagalit ngayon. Tandaan natin, no? Ilang beses na po nagdeklara si VP Sara na siya po ay kinukonsidera niya na tatakbo sa eleksyon para sa 2028 sa pagka-presidente. At kahapon, mga kababayan natin, sa Hong Kong, no, ay nagpahiwatig din si VP Sara at maaga po siya nagpapasalamat, no, dahil sa suporta o para sa 2028. Okay, ngayon mga kababayan po natin, ano nga ba ang totoo sa sinasabi nilang aarestuhin na po ang dating presidente? So yan po ang ating panoorin, no? Ito po bagong balita po ito, mga kababayan po natin. Let's go, pakinggan natin ito. Okay? Ito para sa mga nagpapakalat ng fake news, no? Actually, hindi po Duterte vloggers ang nagpapakalat ng fake news. Mismo galing po sa kampo ng mga ngagba, yung kanilang mga vloggers, yung kanilang mga chismosong mga trolls, at the same time, no, yung pagpaparinig ng chismosa niyang undersecretary na taga-pagsalita, no? Si Manang Timang. Tatlong police vehicles ng Regional Mobile Force Battalion o RMFB ang namataan kahapon sa terminal entrance ng Davao International Airport. Ito ay nagdulot naman ng espekulasyon sa ilang mga biyahero dahil sa lumabas na unverified report na pagsisilbi ng International Criminal Court o ICC ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y extrajudicial killing case ng dating Pangulo. Pinabulaanan naman ito ng Police Regional Office 11. Sa pahayag na ipinadala ng tagapagsalita ng PRO 11 na si Police Major Catherine De La Rey, ang naturang heavy police deployment ay parte lamang aniya ng simulation exercise. Ayan tingnan niyo po mga kababayan unverified po, no? Pero kumalat na, no? At sila nga po yung mga nagsasabi ng chismis, no? Na may mga natatanggap po sila na impormasyon, no? Na pa-arestuhin na po si PRRD. At syempre, hindi po yan mabanggitin ni PRRD kung hindi po nag-trending yan. O, tingnan niyo po itong highlight na ito, no? Ng Manila Times, di ba? O, 7,000 daw po. At hindi lang po ang sila yung nag-verify, yung Davao
Police Regional 11 ha, pati NBI, no, ay tinawag po itong fake news. Sino po ba yung nasa likod po nito? Siyempre sila po, no? Dahil mismo binanggit ni Jeruis, no, na may natatanggap po sila na umano'y impormasyon na arestuhin daw po si PRRD, lalabas na daw po ang warrant nitong ICC. So wala na actually kay ICC na po yan eh. And si PRRD hindi naman natatakot yan. So tinawag po na fake news din po ito ng NBI ang mga kumakalat na impormasyon. Tingnan nyo ha, lakas talaga ng loob nila na magpapakalat ng fake news, no? Ito actually dahil gusto nilang takutin si PRRD o ito dahil siguro kasunod ng kanilang mga pronouncement na tumakas na daw si PRRD, pero hindi rin po totoo. Kaya sa ngayon, no, ang nagpapakalat ng fake news hindi po yung mga vloggers eh. Sila eh. Diba? At kung totoo man yan, no, never natatakot si PRRD. Tandaan natin, no, kung arestuhin nila si PRRD, ipaparesto nila, ikukulong nila, si BP Sara, i-impeach nila. No? Ang mga kalaban nila dito, hindi naman yung mga Duterte. Yung strong 32 million na sumusuporta kay Vice President Sara. Yan po ang kanilang mga kalaban. At ganoon din po, yung majority ng mga Pilipino, no, na solid na hinahanap ang pamumuno ng isang digong. Di ba? Dagdag pa ng opisyal, regular ang isinasagawang simulation exercise ng RMFB at ang pagdedeploy sa kanila sa airport. Bahagi ito ng kanilang commitment para handa sila sa anumang mga maaaring mangyari sa kanilang nasasakupan. Samantala, batay sa official website ng ICC, hindi kasama ang Yun naman pala eh, di ba? Exercise lang pala ito at hindi naman pala totoo na arestuhin si PRRD. Anak ng baka, no? Grabe sila, no? Talagang pinatrending din po nila, no? At dito, na may 7,000 strong, no? Na mag-aresto daw po kay PRRD, di ba? O, itong sabi ng PCSO, Giro is rumored ICC arrest warrant of ex-President Rodrigo Duterte. The government is preferred for any eventuality. Ibig sabihin, talagang makikipag-cooperate po sila. Iba talaga pagbangang nagsasabi, no? O, iba ngayon, iba sa sunod na mga araw. Kawawa talaga sa totoo lang yung ating bansa ngayon. pangalan ni dating Pangulong Duterte sa listahan ng 69 na individual na may active o previous arrest warrants laban sa krimen gaya ng war crimes, genocide, aggression at crimes against humanity. Wala rin umanong kumpirmasyon pa hinggil dito ang Malacanang. Gayunpaman kung kakailanganin ng Interpol ang assistance ng gobyerno, obligado itong sumunod. Maraso, 3 police vehicles ng regional Alam niyo mga kababayan po natin, isa rin to sa fake news itong si Claire Castro, no? Nakaraang araw ata, sinabi niya na may warrant of arrest daw kay PRRD. Ngayon sinasabi niya, no confirmation of issuance of warrant of arrest from the palace. But as what Executive Bersamin and SOG said before, if Interpol will ask the necessary assistance from the government, it is obliged to follow. Grabe, no? Alam mo, may sarili tayong independent foreign policy which is hindi po dapat pinapakilaman, no, ng ibang bansa. Pero tingnan nyo maging sunod-sunuran po tayo sa mga dayuhan. So, kaya galit na galit po sila kay PRRD dahil hindi po nila mapapasunod ang dating presidente sa mga ganitong klaseng kalukuhan nila, mga kababayan natin. Diba?